Welcome to K-Catalog. Level 2, Unit 14 ng workbook, page 88. So, sabi sa instruction natin for vocabulary part, i-match daw no, yung may kinalaman sa bawat isa. So, yung example muna, number 3, 이번에 이곳으로 이사를 왔어요. So, 이사를 왔어요, ibig sabihin po niyan is naglipat ng tirahan. Sabi niya, this time, to this place. So, igot. Got po is place, no? So, to this place, lumipat kami. So, ano yung dinugtong sa kanya? 주소 변경 신고를 하다. 신고를 하다, ibig sabihin to report. Ano yung i-report? Yung change of address. Okay, number 1. 이번에 결혼을 했어요. So, this time ay nagpakasal. So, kapag kinasal, report mo naman yung iyong marriage. So, yung sagot dyan is number 4. 혼인 신고를 하다, again to report, tapos yung sa marriage is yung 혼인. Number 2, 며칠 전에 아이가 태어났어요. 태어났어요. So, napanganak. Okay? So, 며칠 전에, few days ago, a baby was born. So, kailangang i-report yung birth. So, ito ay 출생 신고를 하다. Number 4, 회사에 서류를 내야 해요. So, dun daw sa company or sa pinapasukan niya, kailangan daw ibigay. Neya heyo, ibig sabihin to give, no? Alin, yung soryu. Soryu means documents. Okay? So, yung natitira is number 2. 증명서를 받다. Again, certificate. Number 2, vocabulary, yung mga pagpipilian nating salita. 건강검진을 받다. So, ibig sabihin, to receive yung 건강검진. So, ano po ba yung 건강검진? Ito po yung ating health examination or physical exam, kumbaga. Next, 예방주사를 맞다. Ibig sabihin po ng expression na yan is to get a vaccination. Magpabakuna, no? Yan. So, 예방주사, yan po yung ating bakuna or vaccine. 건강진단서를 받다. To receive yung 건강진단서. So, yung 진단서 po is certificate po yan. Anong klaseng certificate? 건강 health. Or, pwedeng health or med-cert. No? Sa atin sa Pilipinas, yan yung sinasabi natin. Kailangan meron kang med-cert. Okay? Next. 금연 상담을 받다. So, to receive 상담, ibig sabihin po niyan is advice. Okay? So, pag nagpa-check up ka sa doktor, kung ano yung i-advise niya sa'yo about saan? 금연. So, yung pag-avoid ng paninigarilyo, to avoid smoking. Okay? So, number 1. 어디에 가요? Saan ka pupunta? 보건소에 가요. I'll go to the health center. Punta daw siya ng health center. Bakit? 날씨가 더 추워지기 전에 독감 blank. So, sabi niya, 독감 po, ang ibig sabihin po niyan is, klase siya ng vaccine. So, vaccine siya for flu or influenza. So, sabi niya, bago pa man, mas lumamig yung panahon. Okay? So, ibig sabihin, hindi pa niya ginagawa, gagawin pa lang. So, may plano siya na magpabakuna. So, yung 예방주사를 맞다 yung magiging sagot natin dyan. And ang magiging transformation niya is 예방주사를, yung 맞다 magiging 맞으려고 heyo. So, if matatandaan nyo yung ating 으려고 hada na grammar. So, gagamitin mo yung grammar na yon kapag gusto mong i-express yung plano or intention mo na gawin yung isang bagay. Just like dito sa number 1. So, plano niya or intention niyang magpabakuna bago pa man daw lumamig or mas lumamig yung panahon. Okay, number 2. 남편과 보건소에 다녀왔어요. 무슨 일로 갔어요? Sabi niya, nagpunta na ba kayo ng health center ng iyong husband? So, musun illogas어요. So, ano ang meron? Ba't kayo nagpunta doon? Sagot ng kausap. 남편이 담배 끊는 것을 너무 힘들어해서. Sabi niya, yung pagtigil ng paninigarilyo ng aking husband, masyado siyang nahihirapan. Okay? Kumbaga nahihirapan tumigil sa paninigarilyo. Yun yung gusto niyang sabihin. Kaya, so, about sa paninigarilyo yung pinag-uusapan. So, ito na yung sagot sa number 2. Okay, nagpunta sila sa health center para magpa-advise sa doktor paano yung mga dapat gawin sa paghinto sa paninigarilyo. So, hindi ko na po isusulat lahat, no, yung pagka-transform na lang nung
verb. So, 금연 상담을, tas yung 받다, magiging 받았어요. Kasi, nagpunta na sila. Kaya tinanong, no, bakit kayo nagpunta doon? Okay, so ibig sabihin, na-receive na nila yung advice from the doctor. Number 3. 요즘 너무 피곤하고 식욕도 없는 것 같아요. 식욕도. So, 식욕, ibig sabihin po niyan is appetite. Okay, so wala daw pong ganang kumain. Sabi niya, these days, masyado akong pagod at walang ganang kumain. So, di ba, isa sa mga signs yan na may problem sa health kapag ganyan. So, ano yung sagot ng kausap? 그래요. 보건소에 가서 blank. 건강이 안 좋은 것을 알 수 있어요. So, sabi niya, kapag hindi maganda yung health mo, malalaman mo daw siya. Kung pupunta sa public health center para, so meron siyang sinasuggest. So, after niya marinig yung kwento ni Ga, ayan, so sabi niya, ay ganun ba? Punta ka sa public health center at, yun, may suggestion siya. Okay, sabi niya, malalaman mo doon kung anong anong meron sa condition sa health mo. So dito, magpapa-exam, health exam. So ito yung sagot sa number 3. 건강검진을, tapos 받다, dahil siya ay nagsasuggest, so 받으세요. Again, 으세요 when you are trying to suggest something. Okay? Or meron kang request, pwede mo din gamitin yung useyo. So, dito, sa case na to, nagsasuggest siya kung ano yung magandang gawin after marinig yung kwento nung unang nagsalita. Number 4. 건강검진 결과가 나왔어요. Sabi niya, lumabas na ba yung resulta ng iyong health check-up? So, ano yung sagot ng kausap? 네, 오늘 보건소에 blank 갈 거예요. So, yung natitira is yung 건강진단서를 받다. So, i-receive daw niya or tatanggapin niya yung med-cert. So, dito, 건강, dahil ang nakalagay is 갈 거예요. So, ginamit yung gada. And naka-future, pupunta pa lang kasi siya. So, yung 건강진단서를, as is po yan. So, yung bata, magiging 받으러. Okay, so if maalala nyo si 으러, 로, gada, so pupunta ka doon sa lugar na yon para gawin yung isang bagay. So ano yung gagawin niya? To receive yung med-cert niya. So 받으러 갈 거예요. Ang ng 것을 연결하세요. Match daw yung may kinalaman sa bawat isa. So number 1, 체류 기간을 길게 하고 싶어요. So 체류, ibig sabihin po niyan is yung iyong residency. Okay, so we're talking about yung visa dito, no? So, residency, gigan, it means period. Okay, so pag period, date. Anong date yung mula sa anong date hanggang sa anong date. Yan. So, sabi niya, yung period daw ng kanyang residency or stay, 길게, from the word 길다, which means long. And then, 하고 싶어요. So, ibig sabihin, gusto niyang pahabain yung kanyang period of residency or stay dito sa Korea, kunwari. So, tingnan natin, ano yung magiging hint natin dyan? 체류 기간. So, asan yon? Number 3. 체류 기간. Tas anong sabi? 연장. 연장 means extension. Okay, so pahabain. Sagot natin is number 3. Ayan. Number 2. 체류할 수 있는 자격을 바꾸고 싶어요. So, this time, ano daw gusto niyang gawin? 바꾸고 싶어요. Gusto niyang papalitan yung kanyang so, 체류, again, residency, 자격. So, pag sinabi mong 자격, ito naman is yung type. Okay? Anong klase ng visa? So, gusto niyang magpapalit sa ibang type of visa kung ano yung available na pwede niyang applyan. Okay? So, yung magiging hint naman natin dyan, 체류, and then 자격. So, asan yon? Number 4, 체류, 자격. And then, 변경 means to change. Okay? Magpalit. So, sagot natin is number 4. Number 3, 한국에 처음 왔어요. First time kong dumating sa Korea. 외국인 등록증을 받고 싶어요. Gusto kong makareceive ng Foreign Registration ID or ARC. Okay, so yung magiging hint natin dyan is 외국인 등록. So, ito yon, number 1, 외국인 등록. Kapag ikaw ay bagong dating sa Korea, kailangan mong mag-report or i-register yung sarili mo as foreign migrant. Okay, so dito, number 3, yung number 1 sa kanan yung sagot. And then number 4,
외국인 등록증을 잃어버렸어요. Ano daw? So, yung ARC daw niya ay nawala niya. 잃어버리다. Okay, nawala. So, 다시 만들고 싶어요. So, gusto daw niya ulit, okay, na magpagawa. So, yung natitira is 등록증 재발급. Okay, so yung hint natin dyan is dashi, again, 재발급. So, yung je po dito is parang again din po ang ibig sabihin yan. Or for example, retake. Ayan. So, then, 재발급. So, ibig sabihin po niyan, reissuance. Magpapa-issue ka ulit, papagawa ka ng bago. So, nakalagay na po dyan yung mga English term. So, yung mga pagpipilian natin na words ay 외국인 등록증, ARC, or yung mga IDs ng foreigner. 영주권, so green card for permanent residency. 국적을 취득하다, acquire nationality, and 귀화, naturalization. Ngayon, let's try to clear kung ano yung ibig sabihin nitong dalawa na to. Anong difference nila? 귀화, naturalization, ito yung process ng pagpapalit mo ng nationality. So, for example, from Philippine citizen, naging Korean citizen ka na. So, yun yung naturalization. And then, acquire nationality, 국적을 취득하다. So, bago mo magawa yung naturalization, may mga nakapaloob na conditions. So, may mga requirements, kumbaga, or standards. So, kailangang ma-meet mo muna yung mga requirements na yon para ikaw ay magkaroon ng panibago or ma-acquire yung bagong citizenship. Okay? So, ayun. Although may similarity sila na ang ending is magpapalit ka ng citizenship. Number 1, 제 동생이 한국에서 공부하기로 했어요. Yung kapatid ko ay nag-decide na mag-aral dito sa Korea. 한국에 오래 있을 거예요. So, matagal ba siyang mag-i-stay dito sa Korea? 그럼 출입국 외국인 정에 가서 blank 만드세요. So, nagsasuggest 만드세요, try daw na gumawa or gumawa ng blank. So, pinapapunta siya sa immigration or foreigners office para, so ano yung gagawin? Malamang yung ID. So, 외국인 등록증. Okay, so yung 외국인 등록증 magiging 외국인 등록증, and then dadagdagan lang po natin ng 을 na particle. Okay, and then 만드세요. Okay, remember yung ating 명사 plus 을 or 를, and then 동사. Yan. Okay, so number 2. 이게 이번에 받은 주민등록증이에요? Sabi niya, ito ba yung kaka-receive mo lang na bagong ID, 주민등록증. So, para sa mga ano na yan, no? Local citizen, 주민등록증. Tapos, anong sagot niya? 네, 드디어 한국 blank. Sabi niya, oo, finally, 드디어, finally. So, 한국, Korea. So, ano yung nangyari? So, since isa na siyang local, Korean citizen na siya, no? So, 네, 드디어 한국. So, ano yung pwedeng isagot dyan? So, pwede yung 국적을 취득하다, pwede ding 귀화. So, dito, ang pinaka mag-fit na sagot is yung ating 국적을 취득했어요. So, dito, 국적을, tapos yung 취득하다, magiging 취득했어요. Kasi nga, sabi niya, na-receive na yung ID. Kaya yun yung question, no? Ito na ba yung na-receive mo na bagong ID? Yan. So, ibig sabihin, na-acquire niya na yung nationality ng Korean. So, na-meet niya na yung mga standards. Finally, sabi niya. And then, number 3. 출입국 외국인청에서 무슨 신청을 했어요? So, doon daw sa immigration or foreigners office, ano yung in-applyan mo? Yun yung question. 무슨 신청을 했어요? And then, sagot ng kausap, 국적을 바꾸려고 blank 신청을 했어요. Anong sabi niya? 국적을 바꾸려고. Gusto daw niya or plano niya or intention niya na magpapalit ng nationality or citizenship. Kaya, yun yung in-applyan niya. So, malamang, ang sagot is yung 귀화. Okay, so dito, ito yung sagot natin sa number 2, and then number 3 yung 귀화. So, 귀화, 신청을 했어요. So, magiging as is lang po. 귀화 신청을 했어요.
Then number 4, 비자를 연장하러 다시 고향에 다녀올 거예요. So anong sabi? So kung magpapa-extend ka ng visa mo, babalik ka ba ulit sa iyong hometown? Ayan. So anong sagot ng kausap? 아니요, 이번에 blank 받아서 다시 갈 필요가 없어요. So dashi again, 갈 필요가 없어요. Ibig sabihin, no need. 필요가 없어요. No need. And then from the word gada, go. So no need to go again. So hindi na daw ulit kailangan magpunta dun sa kanyang hometown kasi this time daw ay na-receive niya na yung natitira natin is yung green card. Okay, so yung Jukwon. Yung Jukwon. And then, dagdagan lang ulit natin ng 을. Okay, yung Jukwon을 받아서 다시 갈 필요가 없어요. Hindi na kasi this time na-receive ko na yung aking permanent residency. That's why, no need na para ako ay magpunta or magpabalik ulit dun sa aking hometown. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.